Magandang araw mga banateros, at eto na nga pag-usapan natin ang mga may init na issue sa lipunan. Ay naku po, ang lupit ha. Ang lupit po ng mga lumalabas ngayon kasi yung kasinungalingan ng mga nasa palasyo ay talagang lumalantad na. At syempre yung mga nagtatakip sa presidente ay na-expose na. At naku po, alam mo mga kababayan ha, international na yung news ng ating Pangulo ay isang di umano lulong. Yun. Grabe ha. Gago! Dati, hindi, isipin nyo na lang to mga kababayan ha. Dati, ang news sa international, nagkakamatayan ng adik. Ang tindi ng war on drugs. Yan ang international news noon eh, di ba? Pagka Rodrigo Duterte, the President of the Philippines, killing on war on drugs, mga ganyan-ganyan, di ba? Many were killed because of the war on drugs. Oh, di ba? Lupit eh. Ngayon, kakaiba na. The President of the Philippines is an addict. Oh, isa lulong. Tinagalog ang hayop. Hindi, di ba? Diyan ka maiirita na tang-ina dating ayos ng balita. Hindi. May mga negative man na sinasabi nila, may mga nadamay sa war on drugs. Sabi nga nila, war on drugs yan eh. Kung ayaw ninyo madamay dyan, itaboy ninyo yung mga adik at mga pusher sa lugar nyo. Nagkadalihan. Tuloy na may mga nadali, di ba? Na nadamay. Although, hindi ko sinasabing it's a justifiable action. Although, ganun talaga eh. War on drugs nga eh. Kaya lang, ngayon, kakaiba. Mantakin mo, the sister of the president. Oh, lupit, di ba? Ay, malupit eh. Sabi ko, kakairita. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo, ha? Hindi, baka sabihin ninyo, niloloko ko kayo. Ito, papakita nun natin na sikat na po sa buong mundo ang Pilipinas. Yun! Gago! O, ito, panoorin nyo. Muling naibalita ang malaking rallying ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ay! Pero this time, sa pangalawang araw, ang laman na ng headline, ayon ng speech ni Senador Amy Marcos. Ganon. Pinik up po ng international news platforms at inireport ang mga nabanggit ng senadora sa naturang rally. Bigyan ko lang ngayon ng context kasi noong unang araw, ibinalita nitong dalawang idol natin na ito na yung kanilang pagtitipon ay naging international news. Yung pagtitipon ng 3 araw ay naging international news. Ngayon, naging international news na naman. Pero this time, iba. Ayan o. Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Dako po, sa Tagalog, lulong. Sakit nito. Ang bihira. Kasi okay lang sana, kunwari, halimbawa lang, Philippine President Marcos rejects the opposition of chronic accusation of chronic drug use. Okay sana kung ganun eh. Kasi, magnabasa ng ibang tao yan, politika ito. This is politics, sasabihin ng mga foreigner, di ba? Politics lang yan eh, because the opposition is the one accusing the president. Pwedeng ganun eh. Kaya, Philippine President Marcos rejects the rallyist accusation of chronic drug use. Okay eh, di ba? Parang, mga rallyista lang yan, di tayo na dyan. Pero this time hindi eh. Philippine President Marcos rejects sister's accusation. Kapatid, manok ng tutsa yan. Gago! Kapatid po ang nag-akusa. Sa tingin ko, that is so credible. Ayan no? Sa Al Jazeera, ayan no? Philippine President Marcos rejects sister accusation of chronic drug use. Nako. Pero ito ay kinuha na yung sagot ng Malacanang. Sa iba pang balita, Daily Journal, ayan no? Reject din. Mga reaksyon na. Bakit parang pare-pareho, anak ko? Alam na natin ibig sabihin yan.
Ayan ang sakit niya, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. rejects his sister accusation he uses cocaine. Naku po. Gago! International news ito, mga kababayan, ha? Anong pakiramdam? Ito na lang, tanungin ko kayo. Kayo mga nakatira sa kung saan man nababasa yung mga pahayagan na yan. Ano ang inyong pakiramdam na diyan sa bansang tinutuluyan nyo ngayon o sa bansang kung nasaan kayo para magtrabaho, yan ay mababasa ng inyong mga amo, yan ay mababasa ng inyong mga boss, yan ay mababasa ng inyong mga kaibigan, yan ay mababasa ng mga nakaka-encounter ninyo diyan sa foreign land. 'Di ba ang ano niyan? Tangina-adik yung presidente nyo. Hindi, Korean pala yung Korean yun. Harakang. Ayan, mga ganyan mga Middle East, di ba? Paano pag Japanese? Ay, chanya na. Parang binabanatan pa rin. Biro lang ba? Itong Deljo, anong bansa ito? Galing Associated Press. Sa abroad ito. Siguro na ano yan, no? Philippine President under pressure after sister makes bombshell drug abuse claims. Yan, no? Independent. Yan sa Southeast Asia. Oo, tama. Samantala, College Times. Saan ba yung College Times, ha? Philippine President Marcos accused of drug use by sister, Senator Amy. So talagang kumuha ng attention sa buong mundo, no? Ano pa? Ayan, sa Reuters, Philippines Marcos rejects strange sister's claim of drug use. So, sagot na ito nung Malacanang. Marcos family feud. Philippine President microdoses cocaine, sister claims. Yan naman ay lumabas sa This Week in Asia. International Business Times, Amy Marcos almost knelt before Duterte, pleaded for Bongbong Marcos Jr. on drug watch list. Ito yung kwento niya na nakiusap siya sa dating Pangulo na wag itokhang si Bo. Grabe, no? Amy Marcos almost knelt before Duterte pleaded for Bongbong Marcos. Grabe. Muntakin mo, nagmakaawa yung ate mo para lang matanggal ka sa drug watch list. Sabi, may mga nag-a-accuse nga sa kanya. May mga nag-a-accuse sa kay pangalan nito kay Pangulong Duterte na may pinipili pala yung war on drugs ni Mr. President. Sandali lang mga ulul. Yan, si Amy nagsalita niyan. 'Di ba? Si Amy nagsalita niyan, sinasabi niya nagmakaawa siya. Meron bang sinabi doon sa kanyang speech na sagot ni Pangulong Duterte? Wala! Ano sinasabi nyo namimili si Pangulong Duterte? You're putting words in the mouth of our former president. Therefore, that is not valid. Ang tanong, na-notarize ba yan? Yung sagot ni Pangulong Duterte, notaryado ba yan? Hindi kasi, remember merong sinabi si pangalan nito, si Amy Marcos, pero wala namang sagot na sinabi siya doon ni Pangulong Duterte. O, tuloy. Ay, yun lang pala yun, ha? Naku po, malupit, ha? Ay, nako. Ito na nga, ito. Wait lang, ha? Ito naman, panoorin nyo ito. Tila nagpahiwatig si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatuloy ang balasahan sa gabinete. Lumutang naman ang tanong kung posibleng mapabilang riyan si First Lady Liza Araneta Marcos matapos pabirong banggitin ng Pangulo ang kanyang pangalan sa isang talumpati. Nakatutok si Ivan Mayrila. Sa Bagong Bayani Awards kaninang umaga kung saan kinilala mga OFW, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang talumpati. First Lady Luisa Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe
to assist with the OWA with some of the activities. Pero nabuo ang mga tanong sa mga susunod niyang sinabi. So she has become our ambassador now for migrant workers. Dahil lang nagbakasyon, naging ambassador na ng... Tanginan niya, no? Sorry, pero... Although, sabi nga nila, baka daw joke ito. Baka daw joke lang ito. Pero, gayon pa man, yung judgment na pwede ito maging ambassador dahil laging nagbabakasyon to sa ibang bansa. Ang pangit! Mr. President, iba po ang turista sa OFW. Anong ibig ko lamang pong sabihin? Anong ibig ko lamang pong sabihin, ladies and gentlemen? Dito mo malalaman na basta lang makalagay. Basta lang makasalita ito. Tama talaga si Amy Marcos. Dahil sa lulong ka na daw, kaya ganyan-ganyan ang mga desisyon mo. Hindi tama eh. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Ibig sabihin ba nito ituloy ang balasahan at magiging bahagi na ng gabinete ang unang ginang? Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. Wala. Hindi pwedeng pabiro. Hindi pwede. Gago! Pag kasi Duterte nagbiro. Hindi pwede magbiro yan. Totoo yan pag si Duterte. Pero dito, biro-biro lang. Ano yun? Yan ang tinatawag nating talagang merong pagkiling. O yung judgment nyo talagang sabit-sabit na. So, yun muna po tayo. Face value. Kasama sa mga pagbabago sa gabinete, ang anunsyo ng palasyo ng Lunes sa pagbibitiw ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil umano sa delikadesa matapos mayugnay ang kanyang tanggapan sa anomalya sa flood control projects. Pero hindi nagustuhan ni Bersamin ang anunsyo dahil hindi naman daw siya nag-resign. Nang hinga ng reaksyon si Palace Press Officer Claire Castro, hindi binawi ng palasyong pahayag. Ayan ito. Dito mo makikita talaga ito si Claire Castro. Talaga nga namang alam mo yon, yung kanyang judgment sabit-sabit na. Bakit? Kasi una ito, yung pabiro. Pag si Duterte nagbibiro, halimbawa doon sa sinasabi niyang si Pangulong Duterte gumagamit daw ng marijuana. Kung babalikan niyo yon, i-google ninyo, kung babalikan ninyo yon, yun ay pabiro. Yun ay sinabi ni Pangulong Duterte pabiro. Pero, bakit hindi man lang sinabi nito ni Claire Castro na pabiro ang Pangulo nun? Di ba? Diyan makikita mo na dito, meron bang, hindi, kasi tandaan ninyo ito, papakita ko lang sa inyo. Ito, yan. Sandali chotomate. Para lamang po malinaw. Ayan po, Philippine Rodrigo Duterte, jokes about cannabis use. Diba sinasabi nito ni Claire Castro? Si Pangulong Duterte nga sinasabi niya na gumagamit siya ng marijuana. Ito malinaw, Al Jazeera na nagbalita. Pabiro nga. Ba't hindi sinabi ni Claire Castro? Dito, wala namang sa kaugalian ni Marcos ang magbiro sa speech niya. Bakit niya sasabihin ngayon pabiro? Porket sablay? Porket na-realize nyo, hindi porket turista pwede na maging ambassador para sa mga OFW. Bakasyon kasi ng bakasyon Pasyal ng pasyal Tapos pwede na maging Para nyo sinabi yung mga OFW natin bumabatak din. Ganun sana linawin nyo, hindi yung ganyan. Ito may pangalawa na namang huli si Auntie Claire. Ito, tuloy natin. May pangalawang huli na naman siya Last announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that
Pinutol yung ano no? GM pinutol niyo yung yung question nung babae. Mas maganda yung sagot ng babae. Pinutol ninyo Obvious kayo, obvious. Pinutol nila yung sinabi, hindi pwede kami mag-move on dyan. Kasi sabi nito, hindi, mag-move on na kayo. Move on na kayo dyan. Move on? Mali ka, ate. Mali. Fake news yung sinabi mo na nag-resign. Tapos sasabihin ninyo, move on na? Fake news. Umamin ka muna. Ay, sorry. Fake news yung pinakalat ko. Mali ako, tanga ako. Aminin mo muna. Tsaka kami mag-move on. Gusto mo mag-move on na kagad We deserve the truth because we are paying. We are taxpayers. We are paying for you. We deserve the true news. Hindi yung gayaan. Eto naman, Jamie, pinutol yung part na yun Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po naramdaman ni E.S. Bersamin, yun din po ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Inanunsyo rin ng Lunes ang pagbibigay ng dating Budget Secretary Amena Pangandaman matapos siyang iugnay sa mga aligasyon ng budget insertions. Sa isang pahayag, sinabi... Hinahanap ko kasi yun Wait, chotomate. Hinahanap ko po yung sinabi nung isang magiting na... Sinabi nga po natin... Oy, quiet ka dyan. Yung magiting na reporter. Hindi kasi, alam mo, ito yung mga ganito, yung mga... dapat report. Kasi karamihan ng reporter dyan sa Malacanang ngayon, puro yung Malacanang press cartel, busog na busog Buti may mga ganito pa tayo nagsasalita. Wait lang, ayan. Ganda nung sinabi nito ito. Chotomate. Ito. Yan. Sorry, hindi namin pwede pabayaan. The former executive secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are... Palakpakan. Ganyan ang gusto ko sa'yo, maganda na nga yung eyelashes mo. At saka yung postura mo, maganda pa yung binitawan mo. Palakpakan. The government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Tinanggap pa. Ayan na naman, pagpipilit na naman yung resignation. Tinanggap daw yung resignation. Gago! Ito talaga si Auntie Claire, hanggang kaduluduluhan, magsisinungaling pa rin talaga, di ba? Ang lupit talaga. Alam mo, ate, kung ako sa'yo, ka na lang, pag mali, di ba? Mali ako, sorry po, tanga lang, ganun. Mali po ako, hindi ko po alam. Kasi alam mo ang problema dito kay Claire Castro. Basta siya, hindi mahalaga yung truth. Basta siya, I'm here to defend the president. Ang mandate ko, defend the president, accuse the Dutertes. Whatever, always connect the Duterte. Defend the president, connect the Duterte, blame the Duterte, accuse the Duterte. Yun ang kanyang ang kanyang mandato. Hindi mandato niya magsabi ng totoo. Kaya nga sabi ko nga dito kung nagsinungaling siya kay Bersamin, sabihin na nating nagkamali. Wag na natin sabihin nagsinungaling. Nagkamali. Nagkamali siya ng info, hindi niya alam, sagot lang siya ng sagot, ang hilig kasing magbida-bida. Ilan pa kaya sa mga sinabi niya in the past na nagbida-bida lang siya? Ilan pa kaya sa past ang kung ano-ano sinasabi niya? Ang dami niyan, sigurado ako. Yun na nga lang sa sinabi niya nagmariwana ng Pangulong Duterte. Ang linaw niya, Oo. Jokes about cannabis use Hindi niya binalita yung joke. Ang sinabi lang niya, umamin si Pangulong Duterte na gumagamit ng
ng marijuana. Di ba? Ayawan ko. Ipangandama na nagsumiti siya ng irrevocable resignation sa ngalan ng integridad sa serbisyo publiko. Naniniwala daw siyang ito ang pinakamaragal na daan para makausad ang bansa ng may linaw at pagkakaisa. Hiniling namin na siya... Alam mo, pangandaman na kung ako siya yung magsalita ka na. Ikaw ang ilalaglag. Pagkatapos si Bersamin, tingnan nyo ha. Kasi ganito yan eh. Para bagang ano yan eh. River. Alam mo yung river? yung ilog na dumadaloy ang tubig. Whether you like it or not, dadaloy ang tubig. Dire-diretso yan. Di ba? Haharangan at haharangan nila yung patungo kay Bongbong Marcos. Pag hinarangan mo yan, kasi naalala ko yan nung bata ako eh. Yung naglalaro-laro ako ng tubig na may putik, hinaharang-harangan ko ng bato. Tuwan-tuwa ako nung pag naharangan eh. Pero eventually, nag-overflow. Di ba? Ibig sabihin, maharangan mo man for a meantime, yung tubig dire-diretso eh. Yung corruption dire-diretso eh. Yung fact na we have the most corrupt budget, dire-diretso eh. Billion, trillion yung natapon eh, nawala. So kahit anong harang mo dyan, yung ginawa sa inyo, paghaharang yan eh. Di ba? Yung ginawa sa inyo, paghaharang yan, para hindi mapunta kay Marcos. Ibiblame yung mga cabinet, kaya nga ngayon, meron pa silang cabinet revamp para talaga masabing sincere. Eh parang yun din dati. Yung katarantaduhan dati na lahat mag-resign. Putang ina, pinag-resign lahat. Ibinalik naman karamihan. Ganong kaduwag yung presidente. Pinag-resign lahat, ilan lang naman yung sinibak. Nag-resign pa. Pautot ang tawag doon, optics. Ngayon, ganyan na naman, optics na naman yan. Kesyo, cabinet revamp, haharangan. Pero kahit anong mangyari sa pangaharang, tutuloy at tutuloy yung tubig. So ang gagawin lang sa inyo uli, gagamitin kayo, sisiraan kayo, taanin yung reputasyon nyo para hindi mapunta kay Marcos. Di ba? Kaya kung ako sa'yo, i-tell all muna. Or else, ikaw ang may kasalanan. That kind of... totoo ha. Bakit ka nag-resign? Ibig sabihin, may tinatakbuhan ka. O gusto mo ba ikaw ang sisihin ng taong bayan dyan sa flood control? Tandaan mo ha. Tandaan mo. Ikaw ang tinuturo ni Zaldico. So kung ikaw ang tinuturo ni Zaldico at sinabi mong resign ka na, para mo na rin sinabing umaamin ka. Gusto mo ba yun? Hindi. Gusto mo bang ganun ang tatak ninyo, ng pamilya ninyo? Yan ang magiging pamana mo sa mga anak mo at apo mo? Ikaw ang tinuturo eh. Paano? Kung ako sa'yo, you tell all. Be honest. I know it's hard. Definitely the pressure of Marcos Romualdez clan. It's really hard. Kaya lang, sabi nga nila, sa mundo na ito, what really matters most, bahala na kayo, ay yung reputasyon. Pag ang reputasyon nawala, yari na. So, yun na lang eh. I mean, mawala na lahat ng pera, mawala na lahat ng kagandahan. Kasi kagandahan, pag tumatanda tayo, pumapangit tayo eh. Pero yung reputasyon, yan ay dapat manatili sa'yo. Kasi yung reputasyon na yan, bit-bit yan ng anak mo, ng apo mo, apo sa tuhod. Ano yan sa kasaysayan? Isipin mo masusulat sa kasaysayan yan. Lalo na ngayon, ladies and gentlemen. Dati nga, mas nakakalimutan pa yung kasaysayan kasi walang social media. Ang hirap mag-research. Pupunta ka pa ng library para ma-research mo lang yung mga news before. Di ba? Yung mga libro before. Ngayon, hindi na. Nasa social media na lahat. Isa ka sa inakasuhan ni Zaldico. So, ibig sabihin, yun na masusulat sa kasaysayan na isa ka sa mga di umano humingi ng insertion. Gusto mo ba yun? Yun lang naman kasimple yun eh. Kung gusto mong yun ang reputasyon mo hanggang mapunta ka na kay Lord, okay lang. Pero kung ako sa'yo, kasi ako nadadamay lang kayo eh.
Sa akin I think, sana tama ako. Sana talagang wala po kayong kinalaman. Kasi ako naniniwala na hindi naman po kayo gagalaw, hindi kayo magsasalita nang hindi kayo inutusan. So kung ako sa inyo, just tell the truth. Kaya nga meron tayong kasabihan na the truth shall set you free. Kasi pag sinabi mo na yung katotohanan, no matter what accusation, bashing sa'yo, okay na eh. Basta ako, sinabi ko na yung katotohanan. Kasi, eto ang kasinungalingan, pwede mong itago yan. Kasinungalingan sa tao, itatago mo yan. Pwede yan. Pero, deep inside you, alam mong nagsisinungaling ka. Ganun ang kasinungalingan eh. Deep inside you, alam mo nanloloko ka. So, mababagabag ka dyan. Kaya nga, importante to let it out. Pakawalan mo yung kasinungalingan para ma-set free mo yung sarili mo. Kaya ako naniniwala, kung dati binabash si Marcos, si Amy Marcos dahil sa pinagtatakpan niyang tuluyan yung kapatid niya, now na sinabi na niya, ay sigurado ako kahit ibash nyo ng ibash yan, maluwag sa puso niyan kasi nagsabi ng totoo eh. Nirelease niya eh. Bahala na kayo kung ano gusto nyo sabihin. Basta ito alam ko. Nirelease niya. O kahit i-bash nyo, alam mo yung mga pinklawan, tangino, gigil na gigil. Hindi, yung mga pinklawan ngayon, gigil na gigil kay Amy. Hindi ko magets. Alam mo, sobrang hindi ko talaga magets yung mga pingtae, mga kakampwet. Hindi ko talaga, alam mo kung bakit kakampwet pala tawag ko dyan. Kasi amoy puwet. Gago! Ang baho talaga eh. Kakampwit, kaya nga kakampwit niya mga yan eh. Di ba? Bakit? Mantakin mo nung hindi presidente si Marcos, galit na galit na galit na galit. Kulang na lang talaga yung dugo nila bumula eh sa loob ng kalamnan nila eh. Pero ngayon, pinagtatanggol nila si Marcos. Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Yung mga kakampwit ganyan na ngayon. At dahil bumanat si Senator Amy, sobrang paninirahan nila ngayon kay Senator Amy. Keso political daw. Keso gusto lang daw maluklok si eto pa, meron pa silang paandar ngayon eh. Yung bagman mo. Tanginang yan. Nagkaroon bigla ng bagman. Alam mo, ako alam nyo ako, hindi ako maka-Amy ever since. Wala naman ako sinabing siya po ay malinis, siya po ay iboboto ko na, o siya po ay walang ginawang masama. Wala po tayo sinasabing ganyan. Pero isang fact na hindi mo madideny, yung siya ang eyewitness sa mismong singhot pala ng kapatid niya. Yun yung fact na hindi nyo pwedeng tanggalin. Kaya nga, pansinin ninyo pansinin nyo yung mga pinklawan. Ang atake sa kanya, hindi yung content ng sinabi niya, kung hindi yung siya as a person. Number 1, anak daw sa labas. Number 2, may bagman daw. Number 3, kasi kaibigan daw ni VP Sara Duterte. Hindi man lang nila pinasinungalingan yung sinabi ni Amy. Ako, wala akong problema sa lahat ng sinasabi ninyo. O sige, masamang tao si Amy, pakialam ko. Hindi, sige, masamang tao. Okay. Ngayon, tingnan ko ngayon kung ano yung sinasabi niya. Meron bang katotohanan yung sinasabi niya? Oo, wala. Ano ang binigay niya example? Yung naglilinis siya. Ginawang drug din yung Malacanang. Yung mga binanggit niyang pangalan. Ano pa? Ang dami niya sinabi na ayaw ninyong pasinungalingan. Ayaw ninyong sabihin na hindi totoo yan. Yung example niya kung ba't niya nasabing tuloy-tuloy na nagdodroga yung kapatid niya. Ayaw niyong pasinungalingan yun. Bakit? Ang tinitira niya yung katauhan ni Amy. Abay, sandali. Bakit ganun na? Di ba?
Eto pa matindi niyan, mga kababayan, ha? Nakita ninyo, nag-deny ba itong pamilya? Hindi. Nag-deny? Hindi. Ano lang sinabi? Naninira si Amy. Kung ano-ano sinasabi about Amy. Pero hindi nila sinabing, oo, hindi ako nagda-drugs. Hindi ako nagko-cocaine. Hindi totoo yan, naglilinis siya. Walang ganun. Hindi nag-go into details. Bakit? Mabubuking kasi pag nagsinungaling eh. So, ang titirahin sa kanya, yung mga kasiraan ni Amy, which is maybe true. Hindi, sabihin na natin, totoo lahat ng akusasyon ninyo kay Senator Amy. Okay, di usigin natin siya. Di ba? Usigin natin siya doon sa mga akusasyon ninyo. Pero yung sinabi niya ba, totoo o hindi? Sagutin ninyo. Hindi niyo sinasagot eh. Nakapanayam para linawin ang mga dahilan sa kanyang pagbibitiw, pero hindi siya nagpaunlak. Pero kapwa ay tinatanggi ni Bersamin at pangandaman ng mga paratang. Ayon sa palasyo, kahit may nabanggit ng mga miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Gayunpaman, lahat ng opisyal maaaring sibakin anumang oras, depende sa Pangulo. At kahit nagbitiw na, hindi pa rin naman sila lusot kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Para sa GMA... Ay nako, para imbestigahan. Agoy. Eto may paparinig ako sa inyo. Kasi punta tayo doon sa sa issue ng ni Lacson, yung pag-iiwas ni Lacson kay Marcos. Alam mo, may napanood ako, ang ganda ho eto, hindi ho ito Duterte supporter. Ang alam ko, dilawan nga ho ito. Pero tingnan natin ng kanya sinabi. Senator Ping Lacson in his privileged speech said that Bersamin, Undersecretary Bersamin, Undersecretary Trijiv Olivar were in effect collecting, they were the ones in effect using the president's name. The president did not know about the supposed 100 billion pesos in projects. Kumbaga, this level is better than me. Do you believe that? Grabe yung tawa ni ma'am. Kanina, kasi inaayos natin yung audio nito para mas marinig siya eh. Nung pinakinggan ko, sabi ko, parang mali lang siguro yung pagkaayos ng video. Nung pagkita ko ng video, totoo palang tumatawa. Mambirang buhay rin, oo. Go ahead. Now, so in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olivar, Undersecretary Adrian Bersamin, who is the ES's son, it appears based on Senator... Son, he's the ES's grandnephew. All right, my apologies. Grandnephew. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. That's what Senator Ping Lacson said. Well, yeah, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and is so stupid, he does not, that his undersecretary ito, hindi man secretary, walang takot sa kanya. Nagigets ninyo? Ang ganda nun eh. Nung panahon ni Duterte, mga kababayan, walang ganyan. Gamitin mo yung pangalan ni Duterte. Patatawag ka talaga sa Malacanang. Wala. Kaya nga noon, di ba nakikwento ko sa inyo, ang daming lumalapit kay Mocha kasi kita nyo naman si Mocha parang lakas-lakas niya kay Pangulong Duterte. Nagpapatulong, yung mga, hindi totoo ito ito totoong kwento ito. Ang daming nagpapatulong kay Mocha na makausap si Duterte, maganito si Duterte. Si Mocha hindi, never yan na, sige akong bahala sa'yo, malakas ako ito eh. Walang ganun. Bakit? Lahat sa kanya takot eh. Bakit? Kasi nga si Pangulong Duterte, kumpara sa bayan, i-push mo. Kaya katulad nung, tandaan niyo yung ETA,
Si Mocha naglapit nun. Kasi yung ETA na yun, tinulungan yun ni Senator Bongo. Akala ni Mocha, first, isang beses lang tutulungan ni Senator Bongo yun. Tinulungan niya all throughout. At gustong magpasalamat nung ETA na yun kay Pangulong Duterte en diretsyo. Kaya nilakad ni Mocha yung kay Pangulong Duterte para mamit si Pangulong Duterte. No? Ganun lang. Wala yung mga humihingi. Kasi nga, ng pabor. Kasi hindi ganun. Ang mga nakapaligid kay Pangulong Duterte, alam nila na hindi pwede kay Pangulong Duterte yung hihingi ka ng pabor o gagamitin mo yung pangalan niya. Ito, sinasabi nga ni Munsod na Yusek, ginamit yung pangalan ng presidente para makakuha ng bilyon. Bilyon hindi milyon. Alam niyo ba kung magkano yung bilyon? Malamang sa inyo, iba sa inyo, hindi niyo alam kung gaano kadami yung bilyon. Ako nga, milyon lang, hindi ko na alam kung gaano. 100 million yan, hindi ko alam kung gaano na kadami yun eh. Bilyon pa kaya? Alam niyo ba ibig sabihin ng bilyon? Lagpaso yan sa ilang zero yan. Di ba? Tapos gagamitin mo yung pangalan ng presidente. Tangin ng buladas to si Lacson eh. Unless, talagang tangina binabastos lang ang presidente at ginagamit ang pangalan niya ng kung sino-sino. So inaamin nyo ba na si presidente mahina talaga nila lang, walang kwenta, inutil? Abay dapat matanggal na yan sa posisyon. Kasi parang gano'n na sinasabi ni Lacson eh. Napaka-inutil ng presidente para malaman yan. Eh bakit pa nakaupo yan? Inutil pala. You know, that's for the court of public opinion to decide. But Ping Lacson cannot tell me that these people, these underlings, operated without the knowledge of the president or without even the president whiffing his mail. We're not talking about millions here. We're talking about billions. I mean, isn't it rather odd? You know, is that believable? Is that believable? I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? And he's some, do you believe that? Hindi, ma'am, ako ito lang. It's either si Marcos ang stupid o si Lacson. O pareho sila. Di ko alam. What his sister said, that he is a drug addict, so he does not know what's going on. And it just goes there for with mga idiot boards so that he can talk in public. Hindi naman pwede yun. Either you think that the president is capable, or do you think the president is stupid? Diba? Oo. Please. All I want is the information brought out to the Filipino people. My long-term objective is that they know which congressmen to re-elect and which to kick out of office. That's the only way. We cannot wait for the court of law to decide for 7 years by the time that we've got already another president and another... No more. Okay, so before we go, we don't have enough time, but I will be seeing you soon for another interview anyway. Is this the drama? Senator Amy Marcos coming out, those drug allegations. You know, Karen, I know, the whole, society knows that there has always been drug addiction, statements made against Bongbong and his wife. I mean, so many people say that they've seen it. It's not as if we don't know, right? What Amy did was tell the people what we know privately. Don't you think? Do you believe that was fully the truth? And Senator Ping Lacson said that was un-Filipino. Since time immemorial. Amy asked Duterte. Didn't Amy ask Duterte not to bring Bongbong's name out? Because Duterte knew that Bongbong was an addict. Hindi ba?
I think we all, I mean, not everybody, but people in a certain circle. Society. Maybe because I don't have personal knowledge, and I doubt if you do. I don't think you would be in the same circle. Well, because I don't take pot or I don't take drugs. But I know people who do take drugs and who then say, yes, they are, oh God, for heaven's sake. Karen, Karen, what Amy said in public is something that we have known in private and which President Duterte talked about, which... Si Karen, medyo sinasabi niya pa na wala daw siyang alam eh. Kasi alam mo, yung panahon ni Lola Munso, di ko naman sinasabing sobrang tanda niya na, lumabas pa nga yan sa pahayagan, international, yung, di ba, sinami mismo ng isang rock group. International rock group, sinabi nila na nag-session, nagja-jamming sila with the son of the president. At that time, pumunta dito yun. Yung rock group na yun. At ang presidente nun si Marcos. At inamin nila yun sa dyaryo. Na dyaryo, hindi pala dyaryo, magazine. Nasa magazine yan. So it's a public knowledge na noon pa, yan ang sinasabi ni Monsod. Alam na ng lahat ng mga, lalo na yung kaedad nila noon, na talagang ito ay gumagamit. Yun ang sinasabi. It's a public knowledge. When Amy talked about before, so we all know that this has been for the past 10 years. This has been all over the place in certain circles. That the president and his family, well, at least the president and his wife, partake of this. I think it's cocaine. Taking cocaine. Okay. That Amy brought it out. I mean, if but does this help? I mean, does this help the economy? Does it? Because with these allegations, the president was elected anyway, right? And Malacanang has said it has been proven. No public charges. That's why Duterte. That's why Amy went. I think Amy went to Duterte and said, "Please don't include his name or something." In other words, Amy was complicit in electing her brother, who she knew was taking drugs. I don't know whether he's an addict or not, but he's been taking drugs. Maybe he takes drugs for what do you call that? Yung taking drugs for entertainment or whatever. Yung not serious. I don't know how serious an addict he is, but definitely he is more an addict than Laila de Lima ever was. Laila de Lima never took a single bit of drugs, and she was considered a drug queen. Diba? Oh, I think to close. Ito. Ipapakita ko lang ho sa inyo. Ito yung report sa isang The Cordilleran. Ito. Lumabas ito eh. Sa news noon. Ipapakita ko lang po sa inyo. Hindi po ako nag-report nito para lamang po sa kaalaman ninyo. Gusto ko lang ipakita para baka sabihin ninyo niloloko ko kayo eh. Alam mo naman tayo, laging may ebidensya, hindi katulad ni Claire Castro, di ba? So tomate. Ito. Okay, wait lang. I-check ko lang kasi isinama ko yung yung ayan. Baka mamaya pati na nakuhanan yung iba. Wait lang. Ayan. Ito yung website na yan. Ayan. Okay? So, ayan yun. Yung For New Musical Express magazine in 1990. Ito yan, Okay? Ngayon, papakita ko ngayon yung mismong inilabas dito na picture nitong website na ito. Ito yung nilabas ng picture, ha? Hindi. Again, hindi po tayo nag-aakusa ng Tayo po ay ipinapakita lang natin yung balitang nilabasan nyo noon. Okay? Ayan po yun. Ano sabi dyan? Well, hindi pala sa Pilipinas,
Sabi dito, well, I remember when we had this homecoming tour in England, sometimes in 78 or 79, there was this young kid who is the son of a president of the Philippines. Hung around with us for 2 months. Riding with our tour bus and staying hotels, acting like a roadie. He provided us kilos of cocaine, expensive alcohols and other drugs for free just to be with us. Grabe, no? Hindi ako nagsulat nito, ha? Again, ha? Ito'y pinapakita lang natin yung website na nilabasan nitong pahayagan na ito. Pinakita ko sa inyo, di ba? Ito yung website na yan. Oh, para lang sa kaalaman ninyo. Ayan yung website na yan. thecordilleran.sun.com. Okay? So, ibig sabihin po, sabi nga ni Ma'am Munsod, hindi na po ito tago. Ito'y public knowledge na. Is because we don't have enough time, we're actually over time, is this family fighting, the investigations, all of this, how does this affect the economy? And I'll be honest, his own administration. You know, let all the truth come out. Truth never hurt anybody, truth never hurt a country. Knowing the truth is better. But at this point, President Marcos is our president. All right? I don't want him impeached. I don't want him impeached at this point. Let him continue what he's trying to do. He has done some good. Let him continue that until 2028. But I certainly don't want any of his relatives or his, to be reelected. I don't want that. And I hope the Filipino people realize that this bunch of people, except for a few, this bunch of people we have in Congress and the Senate should not be reelected. They're all involved. My God. All right, but I think to close, you do say one thing. Regardless of how you feel about the investigation, you say one thing because your voice is influential, is you don't want the president impeached. That's one thing you're making clear today. Who is going to be the president? Just ko po naman. Let's not go from the fire to the I don't know. You know what is that term? Oh, ayan ha. Eto, kitang-kita ninyo, dilawan ng galawan. Gago! Ito yung prinsipyo nila. Ito, dito makikita ninyo mga kababayan, baluktot talaga ang prinsipyo nila. Hindi ko po, again, matanda na po ito si Munsod. Ayoko pong i-disrespect, lalo na may galang po ako sa matatanda. Pero dito, makikita mo yung logic na baluktot. Sobrang baluktot. Siya na mismo ang nagsasabing confirm. It's a public knowledge. Alam na ng tao na adik ang presidente. Alam. Siya mismo nagko-confirm eh. Sinasabi na niya eh. Alam na natin niya lahat yan. So therefore, she is believing that Marcos o BBM is a cocaine addict. Yun ang sinasabi niya sa mga sagot niya. Tinatabla pa nga siya ng konti ni Karen Davila na sinasabi, paano mo nasabi? Parang ganyan, di ba? Pero siya, sinasabi niya, public knowledge na yan, alam na natin yan. Pero magtataka ka, ayaw niya ma-impeach, ayaw niya matanggal si Marcos. Because of VP Sara Duterte. Yan po ang utak ng isang political at self-interest lang ang tinutulak. Nagigets nyo? Mantakin mo. Hahayaan mo lang ang isang adik na presidente dahil ayaw mo sa isang vice president na si VP Sara Duterte. Anong klaseng kalokohan po yun? Madam Munsod, ayoko po kayong bastusin, ayoko po kayong batikusin, pero isa hong malaking kabulastugan,
Hindi ko masabing katangahan eh. Kalapastangan. Para tanggapin na okay lang. Sige, okay na si Marcos. Tiisin na lang natin na meron tayong ganyang presidente. Lulong na presidente kasi ayaw namin si VP Sara Duterte. What kind of joke is that? Hindi, di ba? Para bagang ganito. Parang ganito lang yun. Sa pamilya, adik ang tatay. Lulong yung tatay. Ayaw mo siyang mawala kasi yung kuya mo ang magiging padre de pamilya, yung kuya mo malupit sa'yo. Galit sa'yo. O sabihin na natin, hindi ka favorite. Hindi ka love nung kuya mo. May love siyang iba. Di ba? Mas love niya yung kapatid mo. Hindi ikaw ang number 1 sa kanya. Pero mas tiisin na lang natin yung tatay nating adik para lang hindi mamuno si kuya sa pamilya. You understand what I mean? Ganon yung logic na yun eh. Titiisin mo na lang na may mangyari sa pamilya mo, na mapahamak ang pamilya mo, na maubos yung mga gamit sa bahay mo, na maaari pang maghahasa yung mga kapatid mo kasi ayaw ko yung kuya ko, hindi ako love nun eh. Gago! Hindi po ba hindi ko masabi talaga kung ano ba ang tawag mo doon, kalapastangan, kalokohan, katarantaduhan, katangahan, kabobohan. Hindi ko masabi kung ano yun, hindi ko ma-describe kung ano yun. I-describe nyo nga. Hindi, sige nga, describe it in one word. Anong klaseng pag-iisip meron yung ganyan? Anong klaseng pag-iisip? Sorry hindi po ako pero nangaano na rin. Hindi ko talaga maisip yung ganun, mga kababayan. Eto, papakita ko pa sa inyo ito, sandali, chotomate. Papakita ko sa inyo ito. Wait. Sandali, nawala na. Ito. Ayan. Ayan, Sabi dito, while the Bahasa Luneta 2.0, wow, kala mo talaga. Tingnan mo, sasabihin ng ABS-CBN, mas maraming tao to kaysa dun sa INC. Ganyan yung mga katarantado yung mga media. Tingnan nyo, ano sabi dyan? Sige, basa. Ano sabi? Basahin nyo. Di ba? Ano sabi dyan? Sa 2.0, welcome po ang lahat ng galit sa korupsyon at naghahanap ng pananagutan mula sa lahat ng sangkot, mula sa iba-ibang hanggang sa tuktok. Ang hindi lang po pwede sa Luneta ay yung nagdidepensa kay BBM at nais gawing presidente si Sara. Pero lahat ng Pilipino welcome. Magkita-kita po tayo sa November 30. Gago! Alam mo, so absuelto na kaagad si Romualdez? Ang ayaw nyo lang si BBM at saka si Sara Duterte? Sa bagay, ikaw ay membro ng Makabayan Black na kung saan ay nakikinabang sa leadership ni Romualdez. Gago! Baka sabihin nung iba dyan, baka sabihin nung iba, hindi naman na speaker si Romualdez. Hindi totoo yan. Pinalitan lang yung pangalan doon pero siya pa rin na namumuno doon. Gago! Ang tanong sa'yo, Teddy Casino, magkano binigay sa inyo? Sa mga kasamahan mo, magkano binigay? Para hindi nyo, mantakin mo ang dami na nagturo kay Romualdez. Si Romualdez ang pinakapinuno ng, aside from the Hizaldicom pinuno ng appropriation, si Romualdez ang speaker at that time. Siya talaga ang pinaka-head ng small committee na yan, and yet, hindi kayo galit sa kanya? Gago! Hindi, tanong lang talaga, magkano? Ilang bilyon? Ako, eto AFP, makinig kayo. Ito dapat ninyong binabantayan.
Hindi yung rally ng INC, hindi yung rally ng mga Duterte supporter o ng, hindi pala Duterte supporter, sorry, UPI. Kasi yung mga ibang taga-UPI doon, di naman Duterte supporter. Hindi natin masasabing Duterte supporter lahat doon. Hindi yan ang kailangan yung bantayan, AFP. Alam nyo, AFP, sigurado ko from your deep heart, alam nyo ito ang mga tunay na kalaban. Alam nyo yan, ito mga makakaliwa. Payag ba kayo na pinapatay ng mga NPA ang mga AFP? Pinapatay ng mga, nung naalala nyo, nagkaroon ng peace talks between PRRD and mag-peace talks dapat yon, PRRD and this group, CPP and PENDF. Ano nangyari? Yung convoy mismo ni Pangulong Duterte, mga PSG, inambush. At alam nyo yan, AFP, itong mga NPA, kasi di ko na kailangan paalala sa inyo, mga sir. Kasi naorienta man po ako dyan nung panahon na tayo po ay tumutulong sa gobyerno para po ilantad ang kasinungalingan nito. Naalala nyo sa NTF-ELCAC? Nilalantad natin ang kasinungalingan nito, mga ito. At alam nyo, yan ang tunay na kalaban. Yan mga yan. Oo, hindi man, sila man ay legal. Itong bayan, ito ba? Itong Makabayan Block na ito, legal man sila. Kasi hindi sila bumibit-bit ng mga armas. Pero alam ninyo, at yan po ay nakita na natin sa mga news, na yung mga NPA na na-raid ninyo ay may mga placard ng mga Makabayan Block na congressman. May placard sila ng mga party list na yan. At alam din ninyo, marami na nangyari na napatay sa enkwentro between NPA and the AFP at naandun na mga membro. Kung hindi yung kanilang head, yung mga membro na mga party list na ito. Alam nyo yan, AFP. Kaya yan dapat ang bantayan ninyo. Yan ang talagang, kita nyo nga yung huli sa Mindiola, sino ho ba ang nanggulo nun? Kahit yung mga tangang kakampwet na vlogger, pinagbibintangan ng mga Duterte supporter, pero yung pulis, napag-alaman nila na mga Makatae Black pala itong mga nanggulo, mga membro na Makatae Black. So ibig sabihin, alam ninyo sila yung magulo. Ang INC, maayos yan, hindi manggugulo yan. Yung UPI, dati yung mga kasamahan yan, hindi manggugulo yan. Hindi ko sila ganong tao. Eto mga to, ang merong record sa kasaysayan na talagang marahas ang kanilang rally, ng babato, ng pupukpok. Sigurado ako mga kababayan, kahit PNP, alam po ito No, sigurado po ko. Alam po ito ng mga PNP na nakakahuli ng mga nanggugulo sa rally. Alam po nila yan. Yan ang bantayan ninyo. Sabi ko sa inyo, bantayan nyo yan. Unless, eto, meron tayong nadidinig-dinig sa palipaligid na maaaring manggulo yung mga nasa November 30 na rally para magdeklara ng martial law. Nag-aantay na daw Para bagang ganun Para bang nakaabang na para pag may nanggulo, martial law. Sa akin, huwag nyo idama yung mga matitinong nagrarally. Huwag nyo idama yung katulad namin na isa lang naman ang hinihiling namin, mag-resign ng presidente. Which is, I don't think it's a sedition kasi sinasabi nila sedition. No, hindi mo naman pinipuwersa yung presidente mag-resign. Kaya nga resign Ibig sabihin, voluntary mong bababa. Kasi kung marahas yung mga nagrally itong nakaraan, di sana nagkaroon ng marahas na wala. Ang sinasabi natin, panawagan natin, bumaba ka na kasi wala ka ng direksyon. Kung ayaw mo mang aminin at sinasabi ng iba na hindi naman involved si Marcos, blah, 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 still, you are the president na nagsimula ang budget sa'yo, at natapos ang budget sa'yo. Ikaw ang pumirma ng budget. So meron kang
responsibilidad diyan sa most corrupt budget. Therefore, dumadaan sa iyo lahat yan at ano to, nga? Nga ka? Anong tawag mo doon? Incompetent ka. If you are incompetent, the trust of the people, wala na. Public trust di ba? Public office public trust. Wala na ang tiwala ang taong bayan sa'yo kasi nga, dumaan yung mga proyekto, ghost project lahat. O, hindi ba tuwid o makatarungan o legal ang sabihin namin, hoy, wala ka nang ginagawa, magpahinga ka na, mag-resign ka na, umuwi ka na, sabi nga ng kapatid mo, umuwi ka na dun sa inyo. Dahil napapabayaan mo na ang Pilipinas. That's a valid reasoning. Hindi sedition yun. Huwag yung takutin ng taong bayan sa sedition nyo. Hindi sedition ng hingin ang mag-resign ng presidente. Hiningi nga Kaya nga hingi, ibig sabihin voluntary. Hindi naman pinwersa. Wala nagpepwersa na mag-resign siya. Yan ay voluntary. Kaya alam mo, sasabihin ba namin yan kung pepwersahin ka? Sasabihin ko ba na mag-resign ka kung pepwersahin kita mag-resign? Kung puwersado pala, bababayin kita. Punta ako sa Malacanang, hatakin kita. Yun ang sedisyon. Hindi yun. Ang sinasabi natin, peaceful, legal way of resignation, which is also in our Constitution. Na pag hindi na kaya, mag-resign na lang. Yun lang naman yun Huwag natin takutin ng taong bayan. Dito tayo dapat dito sa mga to. Hindi kasi nakikita nyo naman sa kasaysayan, pag sila nagrally, nagkakaroon ng pukpukan, bombahan, ng mga tubig. Sana kung ibang bombahan na makikita natin dyan. Okay lang. Pero bombahan ng tubig Di ba? Kaya nga mga kababayan, maging alerto tayo. Okay? Para sa ating contest na GCash, ito ang tanong. Ang tanong! Yun! Ayan na. Dapat may ganun tayo. Ang tanong. Sino ang bagong abogado, spokesperson, tagapagtanggol ni Marcos? Unang 3 makakatanggap ng GCash. Sino yan? Yung bagong pinaka-spokesperson ngayon ni Marcos. Di umano. Bagong tagapagtanggol niya. Sige nga, kung kilala ninyo, sino ho yan? Hindi ho si Auntie Claire. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.